Dear Kuya E, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruru, 32 years old. Ako po ay masugid niyong taga-subaybay. Pastime ko po Kuya E, ang makinig sa mga binabasa mong mga kwento. Dahil nalilibang po at nawawala ang aking stress, lungkot at mabibigat na nararamdaman ko sa tuwing nakikinig ako sa mga letters na nababasa niyo. Ngayon po ay naglakas po ako ng loob na magpadala ng liham ko tungkol sa karanasan ko po sa pag-ibig. Isa po akong inhinyero na nakadestino po sa Maynila. 5'6" ang tangkad, moreno at lalong naging moreno gawa ng babad sa araw dahil sa trabaho. Tubong Negros Occidental po ako at masasabi ko po na bakla ako. Yung baklang hindi halata. Lalaking lalaki kong manamit, open at alam naman ng kapamilya ko na bakla ako at wala namang problema sa kanila. Bagkus po ay suportado pa nila ako sa kung ano ako. Marami-rami na rin akong naging karanasan sa pag-ibig sa kapwa lalaki, Kuya E. Never pa akong nagkaroon ng girlfriend at nagkaroon ng karanasan sa kanila. Pagdating po sa pag-ibig ay sobrang siniseryoso ko po ito. Sa katunayan po, yung pinakahuli kong pag-ibig ay umabot po ng 11 years at ang pinakamaikli naman po ay 3 years. Naging single po ako ng 2 years at habang nasa Maynila ako, meron akong nakachat po sa Blue App na tawagin na lang po natin sa pangalang Jess. At sa kasalukuyan ay nasa Negros Occidental din siya nakatira. Siya po ay matangkad, nasa 5'10", discreet din. Sakto lang yung kagapuhan niya, mabait at family-oriented. Nagsimula po ang pagchat namin noong June 2023. Yung pagchat namin, maganda naman ang kinalabasan. Nagkamabutihan kami ng loob na masasabi kong nahulog na yung loob namin sa isa't isa. Araw-araw kaming nagchat-chat, nagbibideo call at nag-a-update sa mga bawat galaw namin. Nagkikwentuhan regarding sa mga buhay-buhay namin at napagpasyahan namin na magiging kami once na magkita na nga kami ng personal. Hanggang isang araw, April 2024, sinabi sa amin ng kumpanya namin na mayroong proyekto sa Negros Occidental at 5 sa amin ang ipapadala doon. Excited po ang lahat sa amin kung sino ang ipapadala. So ako naman po, dahil madalas ako o malakas ako sa management, ginawa ko ang lahat para ako ay mapili. Isa sa mapili doon. For some reasons, una, ang mapalapit sa pamilya ko. Ikalawa, dahil na rin sa trabaho. Ang ikatlo, syempre, yung makita at makasama ko na, si Jess. Fast forward, araw na malalaman na namin kung sino ang mga ipapadala sa Negros Occidental at isa nga po ako sa maswerteng napili. Tuwang-tuwa po ako noon, Kuya E, pero hindi ko pa sinabi kay Jess ang tungkol sa pag-uwi ko dahil plano ko pong sorpresahin siya. After more than 3 weeks, araw ng lipad namin at yun na nga, nasa Negros Occidental na ako ulit. Sinundo ako ng pamilya ko sa airport at dumiretso sa mall. Sa amin at nagbanding. Ang mga workmate ko naman dumiretso sa staff house. Meron po kaming 1 week pa para magpahinga bago magsimula ang trabaho. At ako naman, sa bahay ako mag-i-stay. Aware naman po at okay naman po sa kumpanya namin na sa bahay ako. Unang araw ko po ay ibinigay ko lahat ng oras ko sa pamilya ko. Tuloy pa rin ang pag-chat at pag-update ko kay Jess pero wala siyang kamalay-malay na nasa iisang lugar na lang kami. Kinabukasan ng hapon, nagpasya po akong puntahan siya sa work niya. May dala po akong bulaklak. Corny man pero may pabulaklak po talaga ako. Tiniming ko pong labasan na nila sa trabaho. Sabi niya, malapit na raw yung kanilang out. Ako naman, nasa labas na ng building na pinagtatrabahuhan niya. So ayun na nga Kuya E, pagkalabas niya sa building ay nakita ko na siya. Natigilan po ako Kuya E na kinakabahan. Nung papunta na po siya sa sasakyan niya, dali-dali po akong tumakbo
papunta sa kanyang likuran at kinalabit po siya, sabay abot ng bulaklak. Nagulat po siya at saglit na natulala. Maya-maya ay nakasigaw po siya sa tuwa at niyakap niya po ako, sabay yakap ko rin sa kanya. Mangyak-ngiyak po kami sa tuwa. Dumiretso po kami sa mall para kumain at nagkwentuhan. Sinabi ko po lahat kung paano ako nakauwi. Sakto po ang oras namin ng uwian, galing sa trabaho at sakto din yung day off namin every weekends. So madalas kaming lumalabas after work, nood ng movies, kain dito kain doon at gala sa iba't ibang lugar. Masaya naman kami Kuya E, walang naging problema. Isang araw sabi niya sa akin, may inuman daw yung mga barkada niya. Niyaya niya akong sumama. At sumama naman ako. Namit ko ang mga kaibigan niya. Okay naman at pakilala niya sa akin sa mga kaibigan niya ay boyfriend niya ako. Kinilig naman ako doon. Pero Kuya E, hindi pa namin yun napag-uusapan ulit kung ano nga ba ang estado ng aming relasyon. Kung ano nga ba kami sa isa't isa. Kasi napagkasuduan namin dati na once na magkita na po kami ay opisyal na magiging kami. Fast forward Kuya E, after namin mag-inuman at nagkayayaan na kaming umuwi, sabi ko sa kanya sa bahay na lang siya matulog at pumayag naman siya. So yun na Kuya E, for the first time ay may nangyari sa amin. Bago kami natulog at naulit-uli noong kinaumagahan nung pagkagising namin. Sobrang saya ko po noon Kuya E. After namin mag-make love ng umagang yun, habang nagyayakapan kami sa kama, naalala ko ang nasabi niya kagabi na pagpapakilala niya sa akin sa mga kaibigan niya na boyfriend niya ako. So tinanong ko sa kanya kung ano nga ba ang estado namin sa isa't isa. Sabi niya sa akin Kuya E na pag-isipan daw muna namin. Konting oras pa raw. Iniintindi ko na lang yun. Ang saya ko noon. Medyo napalitan ng lungkot. Tuloy pa rin ang labas-labas namin. Inuman kasama mga kaibigan niya. Pinakilala ko na rin siya sa mga kaibigan ko at madalas meron nangyayari sa amin at masasabi kong in love na ako sa kanya. Masaya naman Kuya E, walang naging problema sa loob po ng 3 buwan simula nang magkasama kami. Hanggang isang araw, meron po akong natanggap na chat galing sa isa niyang kaibigan. Sinabi sa akin ng kaibigan niya na meron na raw itong si Jess na boyfriend na iba aside sa akin. Hindi naman ako naniwala agad. Sabi niya sa akin tinutulungan niya lang daw ako dahil concerned siya at naaawa lang daw siya sa akin. Sabi ko sa kaibigan niya, sige, patunayan mo na meron nga siyang iba. Sabi niya sa akin meron daw si Jess na account na isa at madalas daw sa my day niya doon ang kasama niya yung boyfriend niya na isa. Sabi niya pa sa akin, sa katunayan nga may my day siya ngayon na magkasama sila. Nag-screenshot siya at pinasa niya sa akin. Nakita ko na 1 hour ago lang at ang sweet nila sa isa't isa at ang sweet din ng caption. Hindi pa rin ako naniwala Kuya E. Sabi ng kaibigan niya sa akin kung gusto ko raw, puntahan namin ang isa niyang boyfriend bukas after ng work ko kasi kilala niya naman ito at alam niya kung saan nagtatrabaho. Nag-agree naman ako Kuya E na puntahan ng boyfriend na sinasabi ng kaibigan ni Jess. Fast forward after ng work ko kinabukasan, nag-meet kami ng friend ni Jess. Ang update ko lang kay Jess na sabi ko ay may pupuntahan kami ng family ko at wag na muna kaming magkita ngayon. Nag-okay naman siya. Papunta na kami ng kaibigan ni Jess sa tinatrabahuhan ng isa niyang boyfriend. Nakarating kami sa isang mall kung saan nagtatrabaho ang tinutukoy na boyfriend ni Jess. Isa itong dicer sa mall na yun. Nung nandun na kami, tinuro niya sa akin ang boyfriend ni Jess. Siya nga yung sa my day ni Jess na pinasa sa akin. Nung papalapit na kami sa kinakatayuan niya, nagbatian yung dalawa at nag-usap. Pinakilala niya naman ako at maya-maya nagtanong yung kaibigan ni Jess sa boyfriend nito na ilang taon na nga kayo ni Jess? Sabi naman ng boyfriend nito na magto 2 years na. Sa katunayan nga, magkikita kami ngayon. Gusto nyo bang sumama? Kape-kape lang or dinner?
Mga 30 minutes na lang naman mag-out na ako dito. Dagdag pa niya. Sabi ko na lang na huwag na, may pupuntahan pa kami, tsaka moment nyo yun. Nagets naman agad ako ng kaibigan ni Jess. At yun nga, nagpaalam naman na kami sa boyfriend ni Jess. Sabi ko sa kaibigan ni Jess na kung pwede, maghintay tayo sa pagdating ni Jess. Kung gusto ko lamang kasi makita. Nag-agree naman siya. Pumesto kami sa kapehan sa harap ng pinagtatrabahuan ng boyfriend ni Jess, nakita ang loob. Dahil malaking salamin ang entrance at pader nito at tanaw namin kung saan nakapwesto ang boyfriend ni Jess. Maya-maya, nakita namin ang pagdating ni Jess. Medyo nagtago kami at di naman kami napansin ni Jess dahil nakayuko ito at babad sa cellphone niya. Hanggang pumasok na nga ito sa entrance at diretso sa boyfriend niya. Nasaksihan ko, Kuya E, ang paghalik ni Jess sa boyfriend niya at konting yakap. Dito ko na lang namalaya na tumulo na pala ang luha ko. Kinumport naman ako ng kaibigan ni Jess, sabay sabi na, ngayon naniniwala ka na ba? Sa totoo lang, nagulat kaming lahat nung unang pinakilala ka sa amin ni Jess na boyfriend ka niya. Alam naman namin na may boyfriend ito. Wala kaming nasabi noon that time at ilang beses na rin namin kinausap si Jess tungkol sa pangloloko niya sa inyo. Pero hindi siya nakikinig sa amin. Kaya nag-usap-usap kaming lahat na sabihin sa'yo. Kasi nga naaawa na kami at concerned kami sa'yo. Kasi nakita at ramdam namin na totoo ka talaga kay Jess. At humingi kami ng tawad sa'yo kung ngayon lang kami nag-take action para malaman mo ito. Nag-uusap pa kami kung ano ang next namin na gagawin na kung paano namin ipapaalam sa boyfriend niya ito. Wala akong nasabi noon, Kuya E, kasi pinaprocess ko pa sa utak ko yung nasaksihan ko. Maya-maya nakita namin si Jess na nakatayo na sa entrance. Naghihintay sa boyfriend niya na pa-out na sa trabaho. Di pa rin niya kami nakita dahil babad siya sa cellphone niya. Nakita naman namin yung boyfriend niya na papunta na kay Jess at umalis na sila na magkahawak ang kamay. Pinikturan ko sila habang naglalakad at umalis na rin kami sa mall na yun at naghiwalay na. Pagdating ko ng bahay, sinend ko kay Jess ang larawan na kuha ko sa kanila. Maya-maya ay nag-reply siya na magpapaliwanag daw siya. Sabi ko wag na at alam ko na ang lahat. Sabay blocked sa kanya at sa lahat ng social media account ko. Ang tanga ko, Kuya E. Hindi ko man lang naramdaman na tinutu-time na ako. Ang galing ni Jess. 3 months na yung nakalipas, Kuya E, pero until now, ramdam ko pa rin ang sakit na iisip ko pa rin siya araw-araw. May mga times na hindi na ako makafocus sa trabaho. Nawawala ako sa katinuan. Ang masakit pa, Kuya E, may utang pa sa akin yun. Di ko man lang nasingil ang loko. Wala na rin akong balita sa kanila kasi nag-deactivate na ako ng account at gumawa ng panibago. Hingi na lang ako siguro ng advice, Kuya E, kung paano ko malalagpasan itong nararamdaman ko. Maraming salamat po, Kuya E. Ruru na ko. Well, Ruru, ang tanging advice ko lang sa'yo, no? Bumangon ka, no? May trabaho ka, magandang trabaho mo, magandang katayuan mo sa buhay. So, yung mga ganong mga tao ay hindi na dapat pinag-uukulan ng pansin. At bakit ka mawawala sa katinuan, no? Hindi ikaw yung nawalan. So, ang nawalan na tunay ay si Jess. So, sana bumangon ka at alamin mo sa sarili mo kung ano yung patunayan mo, kung ano yung worth mo talaga, no? Dapat mas maging matatag ka pa, no, sa naranasan mo at hindi naman sa sobrang tagal. Kumbaga maganda na rin na nalaman mo yung lahat ng katotohanan bago pa man yung tunay na talagang sobrang tagal na ng panahon, baka hindi mo alam ay niloloko ka pala ng mahabang panahon, no? Dapat maging matatag ka at bumangon ka, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Ruru, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.